Magandang araw mga katokers, mga katokis, mga katoshis. Welcome na naman po sa ating panibagong vlog dito sa Talking Toshi TV. Kino-cover po natin ngayon currently ang 2024 PBA Philippine Cup. Bigyan ko po kayo ng mga updates tungkol dito sa mga final scores, game results, team standings. Mag-a-analyze po tayo ng team standings at ang mga susunod pa mga laro. Malapit na po tayo matapos sa elimination round ng PBA Philippine Cup. Okay, eto na po ang ating mga updates. Alright, April 27 sa laro sa pagitan ng Blackwater Bossing at Northport Batang-Pier. Nanalo po ang Northport Batang-Pier 2 points lang, 115-113 via a buzzer beater or masasabi nating last second shot ni Arvin Tolentino. Okay, at kaya naman siya ang itinanghal na best player of the game with 27 points, 11 rebounds, 7 assists, 2 block shots at 8 for 18 sa field, Alright. So si Arvin Tolentino po. Muli, nanalo po ang Northport sa larong yan over Blackwater 115-113. Okay? Second game naman po natin, April 27 pa rin, sa pagitan ng Converge at saka Ginebra. Ito po yung sa Cagayan de Oro, yung sa provincial game natin. Nanalo po ang Barangay Ginebra 105 versus sa Converge 93. Best player po natin dyan ay si Christian Sten Hardinger with 33 points, 12 rebounds, 9 assists. Isang assist lang ang kulang para maging triple-double, 9 assists, 2 steals, and 2 blocks. Yan po ang ating resulta no April 27. April 28 naman po mga kababayan, linggo. Alright. First game po natin ang Magnolia versus Meralco. Eto, napakababa ng score mga kababayan. Defensive game ang nangyari dito. At ito na po siguro ito pinakamaliit, pinakamababang output ng Magnolia. No? Bakit po? Ang final score po kasi natin, Meralco 74, Magnolia 51. Wow. Alright, so nanalo po ang Meralco rito. Best player of the game si Raymond Almazan with 12 points, 11 rebounds, and 5 of 8 from the field. Okay? Ayan. So, 74-51. So, nakatikim ang Magnolia ng kanilang sariling medisina. Ika nga nila. Dahil defensive team ang more on the defensive side ang Magnolia. So, sila mismo nakatikim ng kanilang sariling gamot. No? Ayan. 74-51 ang final score po dyan. Second game naman po natin, laban ng San Miguel Beer at ng NLEX Road Warriors. 120-103 ang final score natin. Panalo po ang San Miguel Beermen. Best player po natin, ang 7-time MVP po natin. Walang iba kundi itong si Junmar Fajardo. No? 2020 vision ng kanyang point production as well as yung kanyang rebounds. 20 points and 21 rebounds to be exact. 9 out of 15 from the field. Okay? So yan po ang mga game results po natin April 27 and April 28. Alright, dumako naman tayo dito sa ating mga susunod na mga laro bago tayo mag-team standings. Dito muna tayo sa schedule. Tapos na po ang buwan ng Abril. Punta na tayo sa schedule ng Mayo, no? Well, ito ay konti na lang ng mga games na nalalabi, 8 games na lang at papasok na tayo sa quarterfinals. Maliban na lang kung may playoff. Tingnan pa natin kung sa standings kung meron pang magpi-playoff at for the 8th place. Ang ulitin po natin ang playoff natin for 8th place lang po, no? Sa huling slot sa ating team standings. Okay. May 1. Miyerkules po yan, 4:30 p.m. First game po natin,
Blackwater Bossing versus San Miguel Beermen. Yan po gaganapin sa Field Sports Arena sa Pasig. Okay, at ang second game natin, 7:30 p.m. TNT Tropang Giga versus Converge Fiber Xers. Palakasan ng signal ito, no? Okay. Etong May 1 na to, itong mga Labor Day to, no? Sa mga manggagawa, libreng tickets daw para sa mga manggagawa, ano? Sabi ng PBA, dala lang kayo ng proof na kayo Pilipinong manggagawa. Alright? ID, uniforme, kung ano man po. Siguro employment certificate or anything na proof na kayo manggagawang Pilipino. Yan po yung gaganapin sa Field Sports Arena. Okay, dumako naman po tayo sa schedule ng May 3, Friday. First game po natin, 4:30 p.m. Again, sa Field Sports Arena pa rin po sa Pasig City. Magnolia Chicken Timplados Hot Shots versus Terra Firma Jeep. Alright. At sa ating second game, 7:30 p.m. Field Sports Arena Pasig pa rin. NLEX Road Warriors versus the Rain or Shine Elasto Painters. May 4 naman, Sabado, 3 p.m. Ito naman sa YAP, no? Sa Inares Arena, Pasig. Okay? Blackwater Bossing at Phoenix Fuel Masters. May 4 pa rin po. Kaya lang sa ibang venue, no? Ito yung huling provincial game natin sa PBA. 6:15 p.m. sa Batangas City. Alright? San Miguel Beermen versus the Meralco Bolts. At sa May 5 naman, balik tayo dito sa Maynila, sa Ninoy Aquino Stadium. Okay, 3 p.m. Magnolia Chicken Timplados Hot Shots versus TNT Tropang Giga. Okay? Alright. At ang huli nating kahuli-hulihang laro ng elimination round, 6:15 p.m. Ninoy Aquino Stadium pa rin. Barangay Ginebra San Miguel versus NLEX Road Warriors. So yan po yung mga schedule natin, ano? Mula May 1 hanggang May 5. Actually, ano na yan, ano? Last 8 games na po yan, no? Last 8 games na po yan bago tayo pumasok sa playoffs o sa quarter finals. Okay, maaaring tanong nyo, sino ba yung mga papasok sa quarter finals? Medyo hihintayin pa natin matapos lahat ng laro na matapos, ano, yung mga scheduled games na matapos. Kasi nagkaka-traffic sa gitna sa ating team standing. So, kung makikita ninyo dyan sa ating screen, okay? Alright, pasadahan natin, ano? Number 1, ang San Miguel Beermen 9-0. Okay? At ang mga nalalaming laro nila, Blackwater Bossing at saka Meralco. Okay? Actually, ang San Miguel, ano na to, assured na sila doon sa first place. Wala na makakatalo o makakakuha ng first place. Kasi ang susunod is Ginebra. Okay? Isasabay na po natin analysis natin as we go along. Ano? Susunod kasi dyan ay Ginebra, 7-3. So, hindi na aabutan ng second place yung kung kahit ba matalo ang San Miguel ng 2 beses sa Blackwater at saka sa Meralco, 2 lang ang kanilang loss, 3 na yung susunod na team na maaaring humabol sa kanila. So, first place na sila. So, Ginebra is 7-3. Kahit manalo Ginebra ng isa, 8-3. 3 pa rin ang talo nila. Mas mataas pa rin ang San Miguel. So, number 1 na ang San Miguel. Twice to beat sila. Ang Ginebra, malaki pa rin ang possibility na makuha nila yung second place na merong may twice to beat advantage. Okay? Bakit? Bakit meron silang chance? Kasi 7-3 na sila. At naungusan na nila yung mga nasa baba. Okay? Kung tayo maglalagay ng demarcation line dito, ang magkakagrupo rito is Ginebra, NLEX, Magnolia, and TNT Tropang Giga. Ito yung mga kandidato, sila yung mga kandidato para makakuha ng twice to beat advantage. Okay? Well, hindi naman lahat sila, no, pero candidate sila, pero may mananaig dito dahil i-employ natin yung quotient system pagka mayroong tablahan dito, no? Kasi pwede pang abutan ng NLEX, Magnolia, at Tropang Giga
ang Barangay Ginebra, no, para sa second place, no? Pwede nilang tablahin ng Ginebra kasi halimbawa natalo Ginebra 7-4. Okay? Ang NLEX pwede pa, no? Ang NLEX pwede pa. Okay, isa sa mga kalaban nila Ginebra. So, pwede pa sila mag twice to beat, ano? Okay. Tapos Magnolia pwede pa rin. Pwede pa ito, no? Kasi 4 na ang talo nila, pwede pa rin silang manalo doon sa 2 laro nila. So, titingnan pa rin natin mga kababayan, ano? Magkakaalaman pa yan hanggang sa huli. Okay? So, yung magkakagrupo dyan, alisin na natin yung San Miguel. Nasa taas na sila, no? Nebra, NLEX, Magnolia, Tropang Giga, tsaka, Tropang Giga. Yan ang i-monitor nating grupo. Ngayon, itong susunod, ano? Yung Rain or Shine, Terra Firma, at Meralco, na merong 5 and 5. Lahat sila. Silang 3. Okay? 2 lang ang pwedeng puntahan yan. 6 and 5 or 5 and 6. Okay? Anong ibig sabihin nun? Pag 5 and 6, bababa ka. Kasama mo Northport. Okay? At maaaring kasama mo rin ang Blackwater. Depende kung ano magiging performance ng Blackwater. Pero dun tayo muna sa 3, no? Bababa ka sa 5-6. Okay, which means, maaari kang makigulo pa dun sa komplikasyon sa number 7, number 8, number 9. Okay, kung may number 10, tingnan natin. Pero siguro hanggang number 9 lang ito. Na magkakaroon kayo ng tablahan sa 5 and 6. Na kandidato kayo para sa 8th place. Na maglalabang kayo sa playoff. Sino ang maglalaban sa playoff? Kasi 2 lang naman na maglalaban sa playoff, ano? Yung tatabla ng 5 and 6 na hindi qualified para sa playoff, laglag din dahil mababa ang quotient, ano? Okay. So, dapat hindi sila matalo para maiwasan nila ang komplikasyon, no? At pag manalo man ng Rain or Shine, Terra Firma at saka Meralco, magiging 6 and 5 sila. Medyo aangat sila, ano? At mapupunta sila malamang sa best of 3, no? Best of 3 semifinals. Best of 3 quarterfinals, I should say. Okay? Ayan. So ngayon, itong mga possible na maging 5 and 6, itong Northport, wala na to. Wala na silang laro, no? 5 and 6 na sila. Ang Blackwater, pwede pa mag 5 and 6, no? Oo, tama. 5 and 6 na pala ang Blackwater. Kasi 2 lang pala ang laro nila, San Miguel tsaka Phoenix. Okay. So 5 and 6 na pala sigurado ang Blackwater, no? Huwag na lang sila matatalo ng isa pa dahil malalaglag na sila. Eliminated na sila pag natalo pa sila ng isa. Dahil magiging 7 ang kanilang talo. Sasama bigla ang Blackwater pag natalo pa sila sa Phoenix at saka Converge na hindi na eligible ito sa next round. 4 ang aalisin, ano? So kapag mananalo pa ang Blackwater, may pag-asa pa sila 4 and 6, 5 and 6. Pwede pa silang lumaban doon sa mga magkakarambulan doon sa maramang, ano, number 7, number 8, number 9, no? Doon sa 8th spot. Okay? Yan. So ayan mga kababayan ang ating analysis dito, no? Alright. So ang magkakagrupo muli, Nebra, NLEX, Magnolia, Tropang Giga, yan ang tututukan natin. Yung susunod na mga magkakagrupo dyan, Rain or Shine, Terra Firma, Meralco, no? At yung susunod na grupo, Northport at saka Blackwater. Okay? Again, ang mga final team standings natin, malalaman pa natin ang pwestuhan hanggang sa kadulo-duluhang at kahuli-hulihang laro, no, sa May 5. So, as we go along, titingnan po natin at bibigyan ko po kayo, no, ng updates dito at mini analysis tungkol dito sa mga chances ng inyong mga paboritong team dito sa PBA, no? Alright. Yan po ang team standings natin as of April 29, mga kababayan. Alright, hanggang dito na naman po mga kababayan ang ating updates sa PBA Philippine Cup, 2024 PBA Philippine Cup.
palagi po kayong tumutok dito sa Talking Toshi TV. Dito na po kayo kumuha ng updates, ano, at ng mga resulta ng mga laro at mga schedule. Comprehensive na mga information na maibibigay namin sa inyo tungkol dito sa nangyayaring Philippine Cup sa PBA, ano? Maraming salamat po at wag po niyo po kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, Talking Toshi TV. Iangat nyo lang po yung mga kamay po ninyo at mga daliri. Pipindutin nyo lang po yung subscribe button. Okay na po yan. Subscribe na po kayo sa ating YouTube channel. Patuloy po ninyo suportahan ang ating YouTube channel at ating Facebook account na Talking Toshi TV. Maraming salamat po sa inyong panonood, mga kababayan, mga ka-PBA. Hanggang sa muli po. Paalam po.